Guro. Guro, huwag niyo po akong paalisin. Kapag pinaalis niyo ako, sino na ang mag-aalaga sa inyo sa hinaharap? Guro. Ang pinakamalala. Mula ngayon, kakain na lang ako ng kalahating timba ng kanin araw-araw. Kalahating timba. Ikaw na bata ka. Talaga namang isa kang sako ng kanin. Ang batang ito, ipinanganak na may katawan ng naghaharing kaguluhan. Hindi tinatablan ng anumang mahika. Ang lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko, ay wala nang maipapasa pa sa kanya. Kaya kailangan ko na siyang paalisin. Bilisan mo at bumaba ka na ng bundok. Kapag hindi ka pa umalis, ang templo ko, ay mabubulagsak dahil sa katakawan mo. 23 taon na. Sa wakas, makakababa na rin ako ng bundok. Balita ko, malaking sekta ang Chindian sect. Siguradong maraming grasya roon. Hindi naman siguro nila ako hahayaang magutom, di ba, guro? Anak. Guro. Pingen. Ito na ang huling ipon ko para sa iyo. Kunin mo ito. Bumaba ka na ng bundok, gamit ang liham na ito. Sa bundok ng Chindian, siguradong tatanggapin ka nila. Humayo ka na. Go. Kailangan ko munang kumuha ng pera. Punuin muna ang tiyan bago ang lahat. Ang pagbubuhat ba nito ay pagkakakitaan? Ay ho. Dito sa amin, puro mabibigat na trabaho ito. Tingnan mo nga iyang balat mo, mukhang hindi sanay sa hirap. Ito. Ito na ba ang tinatawag ninyong mabigat na trabaho? Umalis ka na rito. Huwag mo kaming istorbohin sa pagtatrabaho. Pwede na ba ito? Pwedeng-pwede. Kaibigan, may kakaiba kang lakas, ah. Tao pa ba ito? Sa wakas, makakakain na rin ako ng busog. Balita ko, sa loob ng Wild Dragon Valley, ay puno ng mga pambihirang halaman. Kahit isang piraso lang ang makuha mo, sapat na iyon para mabuhay ang isang karaniwang tao habang buhay. Napaka-misteryoso at delikado ng lugar na iyon. Marami nang pumasok doon, pero wala pang nakakalabas. Di ba't ang kayamanan ay nasa gitna ng panganib? Kamakailan lang, may isang tao mula roon, na nakakuha ng 500 taong gulang na ginseng. Naibenta niya iyon ng 5 milyong piso. Milyon-milyon. Iyong mga damo lang na iyon sa lupa, ay mabebenta ng ganoon kalaki. Kaya pala ang matandang kuripot na siguro, ay laging pinapapunta ko sa likod ng bundok para kumuha ng mga halamang gamot. Kahit iilan lang naman ang kailangan niya, pinipilit niya pa rin akong kalbuhin ang buong bundok. Siguradong palihim niya. Iyong ibinebenta para magkapera. Mu Wanqing, ang tanyag na senior sister ng Chindian sect. Hanggang dito lang pala ang galing mo. Senior mo, mag-iingat po kayo. Maganda nga siyang tingnan. Pero wala namang masyadong lakas. Alis na. Bilisan nyo, umalis na kayo rito. Ituloy nyo lang ang laban nyo. Maghuhukay lang ako rito. Isipin nyo na lang na wala ako rito. Anong klaseng spiritual body ito? Naglalabas ito ng kakaibang enerhiya. Patay na, madudurog siya ng pira-piraso. Nagawa mo pa akong baliwalain, bata. Hanggang dito na lang ang buhay mo. Ang tigas naman ng bagay na to, namamanhid na ang kamay ko. Ang taong yun, patay na ba siya? Isang suntok lang, napatay na agad ang masamang cultivator na to. Ano? Isang mortal na tulad mo, napatay mo. Ang isang evil cultivator gamit lang ang mga kamay mo. 100 taon na cultivation ang kailangan, para magawa yan. Senior, sandali lang po, ako po si Mu Wanqing. Maraming salamat po sa pagliligtas sa buhay ko. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Ang Chindian sect ay tiyak na, gagantay ng malaki sa inyo balang araw. Isang malaking pasasalamat.
O kaya naman, kung gusto mo, talaga akong bayaran. Bilhin mo na lang ito. Ito ay 1,000 taong gulang na wild ginseng. Punong-puno ang mga ugat, hugis tao, at ang mga guhit sa taas nito. Diyos ko! Ito ang hinahanap ko ng ilang taon, pero hindi ko makita. Tapos napitis lang ito ni Senior ng ganoon kadali. Magkano po ninyo gustong ibenta ito, Senior? Sabi ng matandang kuripot, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 2,000. Hindi ko naman siya niloloko. Masyado bang mahal? Pwede namang tawaran. Sige, 2,000,000 piso na, Senior. Alam po namin, iniisip nyo lang kaming mga junior nyo. Kaya nagbigay kayo ng presyong sobrang baba na parang imposible. Ang ganitong klase ng wild ginseng, kapag dinala sa auction, ang halaga nito ay siguradong mas mahal pa rito. Kaya lang po, ang Chindian sect namin ay hindi kasing yaman ng mga malalaking pamilya. Ang 2,000,000 piso, kailangan muna naming gawan ng paraan. Senior, pwede po bang makuha ang contact details nyo? Pagkababa po namin ng bundok, agad naming ibibigay sa inyo ang buong bayan. Bilang pasasalamat, sana po ay mabigyan nyo pa kami ng kaunting panahon, Senior. Ito ang tunay na, dalubhasa na namumuhay ng tahimik, matagal na siyang hindi nagpapadala sa mundo. Mga elektronikong kagamitan ng mundong mortal. Kung ganoon, hindi ko po alam ang inyong kagalang-galang na pangalan, Senior. Saan po ang inyong banal na tahanan? Kapag nakababa na kami ng bundok, siguradong bibisita kami sa inyo. Ibibigay po naming mga nakababata ang pera sa inyo. Sabihin sa kanya ang address. Papuntahin siya sa Datuding Z Mountain. Nagbibiro ba siya? Kapag nalaman ng matandang kuripot na guro ko, na may 2,000,000, siguradong malaking gulo ito. Ako si Shen. Wala akong permanenteng tirahan. Ang buong mundo ang aking tahanan. Senior Shen, kami ay mga alagad ng Chindian sect. Ito po ang aking token ng pagiging direktang alagad ng sect leader. Hawakan niyo po ito. Maaari kayong pumunta sa Chindian sect anumang oras. Kaming mga nakababata ay siguradong lilikom ng 2,000,000 iyon, at personal na ibibigay sa inyo. Aba, anong pagkakataon ito? Tamang-tama, pupunta rin ako sa Chindian sect, pero kailangan ko munang bumaba ng bundok para makita ang mundo. Alis dyan, huwag mo akong hawakan. Hey, magandang dilag, bakit ang init naman ng ulo mo? Makipag-inuman ka muna sa amin. Makipagkaibigan lang naman kami. Oo nga naman, boring kapag mag-isa ka lang. Sa gitna ng tirik na araw, ang mang-api ng babae. Parang hindi yata maganda yun. Saan galing ang pulubing ito? Nagpapakabayani ka para sa magandang babae. Ha, nakakainis talaga. Gusto ko pa naman silang paglaruan. May gana kang galawin ang kuya ko. Sugod, tapusin niyo siya. Grabe. Hindi naman pala kailangan ng bayani rito. Halatang malakas na dragon ang isang ito. Hoy, ikaw, huminto ka. Bayani, bakit ka aalis agad? Sa ganitong pagkakataon, hindi ba dapat hingin mo ang contact number ko? Tapos, ayayin mo akong kumain at manood ng sine. At sa huli, natural lang na, may mangyayaring espesyal sa atin, di ba? Kinakausap kita. Bakit hindi mo ako pinapansin? Pangit ba ako sa tingin mo? O baka naman, hindi sapat ang kaseksihan ko. Ha? Hindi ba't kaya ka nagpapakabayani? Ay dahil nakita mong maganda ako, ngayong nakuha mo na ang atensyon ko. Bakit bigla kang natakot? Ah, gets ko na. Nagpapakipot ka lang pala. Gusto mo munang ma-curious ako, at pagkatapos, baligtarin ang sitwasyon. Para ako ang humabol sa iyo. Hanep, master ka talaga. Hindi ah. Ikaw na babae ka, masyado kang. Ano bang laman? Ng utak mo, nakita ko namang kaya mo, nang mag-isa. Kaya wala na akong kinalaman doon. Aalis na ako, hindi ba normal lang yun? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong sundan. Baka isipin ng mga tao, na may something, tayo. Masama yan sa reputasyon ko, nakakaaliw ka. Sige na, inaamin ko, nagkamali ako ng tingin sa iyo. Humihingi na ako ng tawad, okay, bilang pambawi. Ano kaya kung samahan kitang makipagkwentuhan, para makabawi sa iyo? Ano sa tingin mo? Sasama kang makipagkwentuhan, para bumawi sa akin.
Busy ako, wala akong gana. 1 oras. 1,000. Magkano? Makikipagkwentuhan ka sa akin. 1 oras, 1,000. Magandang binibini. Sana sinabi mo agad. Ano bang gusto mong pag-usapan? Pilosopiya ng buhay, astronomiya o heograpiya, o kahit mga tsismis sa pamilya. Madali lang naman akong kausap, pero linawin muna natin. Okay ang kwentuhan, pero kapag may iba pang ipapagawa, may bayad na yon. Negosyo lang ito. Kailangang malinaw agad, ang serbisyo at ang presyo, para walang gulo sa pera sa huli. Ito ang tinatawag na, pagiging propesyonal. Sige na, talo na ako sa iyo. Tara, humanap tayo ng mauupuan. Isang libreng lemon water, salamat. Ang Jiang ng pamilya Jiang sa Bincheng, Shen Pingen. Nabalitaan ko na ang pamilya Jiang ay isang tanyag at mayamang angkan. Bakit ang isang senyorita na tulad mo ay nakikipag-away sa mga tambay sa kalye para sa katahimikan? Mas gusto ko pang makipag-away sa labas kaysa manatili sa bahay. Ang mundo ng mga mayayaman, hindi ko talaga maintindihan. Dahil lang naman yon sa mga magulang ko, pinipilit nila akong ipakasal sa pamilya Xiao. Sabihin mo, kung ikaw ang nasa pwesto ko, na pinipilit ipakasal sa taong hindi mo naman gusto, anong gagawin mo? Para sa ikabubuti mo rin ang ginagawa nila. Sa kakaibang ugali mong yan. Kung gusto mong makasal ng maayos. Mahirap talaga yun. Akin na yan. Kung ako ang nasa pwesto mo, may 3 akong paraan. Ang unang paraan, kanselahin agad ang kasal. Pagsukuin mo siya, kung hindi siya papayag. Bugbugin mo siya hanggang sa amoo siya. Ang paraang ito, sa tingin ko ay, bagay na bagay sa iyo. Hindi naman basta-bastang tambay ang pamilya Xiao. Hindi ko sila kaya. Kung hindi kaya, di tumakas ka. Napakalawak ng mundo. Kahit saan mo gustong tumakbo. Basta hindi ka nila mahanap, iyang kasal na yan. Hindi ba mauuwi rin sa wala, hanggat nandyan ang mga magulang ko? Hindi ako makakatakas. Sabihin mo na ang 2 paraan. Di. Humanap ka agad ng gagamitin mong panakip butas. Tapos, sabihin mo sa pamilya mo, na siya lang ang pakakasalan mo, kapag hindi sila pumayag. Ay, mag-iiyak ka, magwawala, at magbabantang magpakamatay. Iyan mismo ang hinihintay kong sabihin mo, Shen Pingen. Mukhang. Kailangan mo ng pera, dito sa akin. May pagkakataon kang kumita ng malaki. Gusto mo ba? Anong pagkakataon? Gaano kalaki? Magpanggap kang boyfriend ko. At sumama ka sa akin pauwi. Hindi pwede. Hindi pwede. Binibining Jiang. Huwag ka namang magbiro. Humanap ka na lang ng iba. Palem. Saka pala, bayaran mo na ang utang mo. 1 oras at 10 minuto lahat. Kinalimutan ko na ang butel. 1,000. Scan ba o cash? Bilis. Kung hindi ka sasama sa akin pauwi, hindi kita babayaran. Wala naman tayong pinirmahang kontrata. Bakit naman kita babayaran? Ikaw. Ang mga babae sa lungsod. Ganito ba talaga ka walang hiya? Sige, ikaw na ang magaling. Huwag mo na akong bayaran. Ayos ba? Huwag kang aalis. Magpanggap kang boyfriend ko. Ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. 10,000. Hula pa. Hula ko. Anong hula-hula? Kalokohan. Kahit 1,000 nga, gusto mo pang takbuhan. Magbayad ka muna. Kung hindi, wala akong paniniwalaan sa mga sasabihin mo. Sige na. Heto na. Kuripot. Ibibigay ko na lahat sa iyo. Pwede na ba tayong mag-usap? Iyang pera mo. Saan ba nakatago? Tingnan mo, itong suot ko. Wala namang bulsa. Kung hindi ko ilalagay dito, saan pa ba? Huwag tumingin sa hindi nararapat. Binibining Jiang. Bayad na ang lahat, aalis na ako. Bibigyan kita ng 1,000,000. Magpanggap kang boyfriend ko, para lang sumuko na sina papa at mama. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan pa kita ng 1 pang milyon. Ano sa tingin mo? Ano ulit ang sabi mo? Magkano? Kapag nagtagumpay, bibigyan pa ng 1,000,000. Syempre, 2,000,000 lahat yan. Ang pagtulong sa kapwa, ay tungkulin ko bilang tao. Lalo na't hindi ko matiis na makitang ang isang babae
ay namumroblema ng ganyan. Hindi naman mahalaga ang pera. Pangalawa lang yan. Ang gusto ko talaga ay makipagkaibigan sa inyo. Ibig sabihin, pumapayag ka na. Sa prinsipyo, pumapayag na ako, pero walang basehan ang salita lang. Gumawa tayo ng kasulatan. Una, mag-amo lang tayo. Habang nasa kasunduan, hanggang pagpapanggap lang bilang magkasintahan. Ikaw, hindi mo pwedeng pagnasaan ang katawan ko, ha? Ano bang iniisip mo? Ako pa ba ang kukuha ng tsansa sa iyo? Pangalawa, 1,000,000 deposito. Dapat ibigay mo na sa akin ngayon. Ang balanse na 1,000,000. Pagkatapos kong makatakas ng ligtas, dapat bayad na sa loob ng 24 na oras. Kapag nahuli ng isang araw, may interes na 100,000. Ililipat ko na agad ang deposito sa iyo. Pero habang nasa kasunduan, bilang boyfriend ko, dapat on call ka 24 oras. Walang kondisyong pagsunod, at hindi dapat mabuko. Walang problema. Pumasok na ang 1,000,000 piso. Tara na, boyfriend. Punta na tayo sa mga magulang mo. Sa mga pampublikong lugar, para hindi mabuko, pinapayagan ang kailangang pisikal na kontak. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, trabahong 2,000,000 to. Siyempre seryosohin ko to. Dapat maghanda ka sa aspetong mental, mahirap ka at walang pinagmulan. Puyat na ulila ka pa, siguradong patutol sila, at gagawin nila ang lahat para lang insultuhan ka, para sumuko ka na lang. Huwag kang mag-alala. Kung bibigyan ka nila ng pera, hindi mo dapat tanggapin. Depende yan sa laki ng halaga. Huwag kang mag-alala, kapag tumutol sila, mag-e-eskandalo ako, iiyak, magwawala, at magbabanta. Sanay na ako sa galawang ito. Magandang araw po, Señorita. Ma. Ipakikilala ko po sa inyo, ang boyfriend ko, si Shen Pingen. Pingen, tama ba? Maupo ka. Ay ho. Saan ka nagtatrabaho? Galing po ako sa bundok. At wala pa po akong trabaho ngayon. Naghahanap na po siya ng trabaho. At saka, napakagaling niya talaga. Siguradong mabilis siyang galing sa bundok. Mukhang napakabait at tapat na bata. Hindi naman ganito ang nasa script mo. Malay ko ba sa dalawang to, kung anong nak-aim nila. Mga kabataan, hindi mahalaga ang pinagmulan, basta masipag at may pangarap sa buhay, at marunong rumispeto sa matatanda, ayos na. Baka medyo mahirap po yan. Isa po akong ulila, kaya wala po akong magulang na pagsisilbihan. Ulila. Mula bata ka pa, siguradong marami kang pinagdaan ng hirap, no? Opo. Parang may sapi yata sina papa at mama ngayon. Si lolo na sobrang konserbatibo, ang pinaka-istrikto pagdating sa estado sa buhay. Hinding-hindi niya tatanggapin si Shen Pingen. Lolo. Ito po ang apo sa tuhod na dinala ko para sa inyo, si Shen Pingen. Kakaiba ang kanyang pangangatawan, umaapaw ang kanyang enerhiya na parang nagbabagang pugon, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Mahusay. Higit na mas mabuti kaysa sa mga lalaking puro forma lang at walang ibubuga. Nag-usap-usap ba kayong lahat? Pingen. Mula ngayon, ituring mo na itong sarili mong tahanan. Ang aming si Jiang Yuyan ay lamaking spoiled sa amin. Masyadong matigas ang ulo niyan. Kaya sa hinaharap, pagpasensyahan mo na lang siya, ha? Pagkatapos nito, isang pamilya na tayo. Huwag na nating patagilin pa. Kayong dalawa, magpakasal na kayo agad ngayon din. Ano? Nasaan na ang inaasahan kong gulo? Nasaan na yung pag-iyak at pagwawala nila? Bakit biglang naging isang pamilya na tayo? Bayad lang ako rito, isang part-timer lang na gumagawa ng trabaho. Ang lalaking ito, bakit naging paborito na ng buong pamilya, at opisyal na nating manugang? Tingnan nyo nga sila, tumango na ang matanda.
Kaya ang bagay na ito ay napagdesisyonan na. Sa tingin ko, 3 araw mula ngayon ay isang maswerteng araw. Mainam para sa pagpapakasal. Shen Pingen, wala ka ng mga nakatatanda, kaya ang kasalang ito, ang pamilya Jiang na namin, ang may ganap na autoridad na mag-asikaso para sa iyo. Ito. Hindi ba parang masyadong mabilis ito? Ma. Ano bang sinasabi nyo? Kailan ko ba sinabing magpapakasal na ako? Ikaw talagang bata ka. Hindi mo alam kung ano ang makabubuti sa iyo. Napakabuting binata ni Shen Pingen. Kahit maghalugog ka pa gamit ang parol, wala kang mahahanap na katulad niya. Kung hindi ka pa magmamadali, baka maagawan ka pa ng iba, at doon ka naiiyak. Tama iyon. Tingnan mo si Shen Pingen. Napakatinong tao at napaka-stable. Kumpara sa mga, kung sino-sinong kaibigan mo, di hamak na mas magaling siya. Ang kasalang ito, ako na ang nagpa siya. Ang taong gusto ng pamilya Xiao. Sinong nangangahas na magdesisyon? Sino kayo? Ikaw, wala kang karapatang malaman ang pangalan ko. Kinakatawan ko ang pamilya Xiao para sunduin si Binibining Jiang Yuyan para sa kasal. Pamilya Xiao. Steward Xiao, hindi pa kasal sina Jiang Yuyan at ang batang Panginoon ng Xiao. At hindi pa rin kami pumapayag. Hindi pa kami samasang-ayon sa kasalang ito. Kaya paano nyo nasabing si Sanduan na siya? Ang taong napili ng pamilya Xiao, kailangan mong pumayag kahit ayaw mo. Kahit hindi pa kasal, si Binibining Jiang ay pag-aari na dapat ng aming batang Panginoon. Ang aming Panginoon ay gustong imbitahan si Binibining Jiang bago ang kasal para pagsilbihan siya ng 2 araw. Ang lahat para sa aming batang Panginoon ay nakahanda na. Kayo. Hinding-hindi ako papakasal kay Xiao Renmei. Sabihin mo sa kanya na kalimutan na ang pangarap na iyan. Binibining Jiang, mag-isip ka ng mabuti. Ang mga tumatanggi sa aming batang Panginoon ay hindi maganda ang kinahihinatnan. Ibig mo bang sabihin, gusto ng pamilya Jiang na maging susunod na pamilyahan? Mabuti at alam nyo ang matakot, ilabas siya. Huwag kayong galaw. Pwede kang umalis. Pero iwan mo ang tao, bata, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na agad. Hindi mo ba ako narinig? Leyes na, ngayon din. Sige, mag-angas ka kung gusto mo. Pero bakit kailangang mang-insulto? Ako kasi, sa buong buhay ko, pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga taong mabaho ang bibig. Dapat lang na masampal ang bibig mo. Ikaw na bata ka, ang lakas ng loob mong saktan ang mga tao ng pamilya Xiao. Ang ingay. Ikaw. Ayos na. Salamat at nandito ka ngayong araw. Kung hindi, baka. Dahil napaalis na ang mga namimilit sa kasal, aalis na ako. Huwag mong kalimutang magbayad, ha? Ang pamilya Xiao, napakapangyarihan nila. Si Xiao Renmei ay lalong mas mayabang at mapang-api. Ang mga babaeng pinaglaruan niya ay hindi na mabilang. Kahit sino na babaeng tumanggi sa kanya ay walang nauwi sa mabuti. Ano? Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa pamilyahan? 3 taon na ang nakalilipas. Sinubukang pakasalan ni Xiao Renmei ang panganay na anak ng mga Han. Pero tinanggihan siya. Sa loob lang ng isang gabi, ang pamilyahan ay bigla na lang naglaho sa Haicheng. Kaya ngayong araw, ginalaw natin ang mga tao nila. Sa mga susunod na araw, natatakot ako na, mukhang ang pamilya Jiang natin ay hindi na rin magkakaroon ng kapayapaan. Binibining Jiang, ang ikinikilos mo ngayon ay malalang lumampas na sa saklaw ng pagiging isang pekeng boyfriend. Itinuturing itong isang malalang paglabag sa kontrata. Formal ko nang inaanunsyo. Simula ngayong araw, wala na agad visa ang kontrata. Pakibayaran mo na agad ang balanse na 1,000,000 piso. At saka, ayon sa ika-7 artikulo ng kontrata, kailangan mo pang magbayad ng 20% multa para sa paglabag. Sa kabuuan, 1,200,000. Anong oras na ba, sa ganitong sitwasyon, nasa isip mo pa rin ang pera mo? Ano pa ba dapat? Nagkataon lang ang pagkikita nating dalawa. Gusto mo bang magmadali sa kasal? Sinasabi ko sa iyo, ang gulong ito. Bahala na kung sinong gustong makisawsaw. Basta ako, hindi ako makikisali.
At isa pa, ikaw ang lumabag sa kontrata. Ang pera, dapat ay walang kulang kahit isang cash-in. Sandali lang, Shen Pingen. Parang awa mo na, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi mo ba talaga ako matutulungan? Binibining Jiang. Ang kailangan mo ngayon ay isang taong kayang harapin ang galit ng pamilya Xiao bilang asawa, at hindi ang isang tulad ko na tumatanggap lang ng pera, para magpanggap na boyfriend. Sige. Paano kung totohanan na? Papayag ka ba? Ano? Hinalikan ba ako ng sapilitan? Ginamit niya ang dila niya. Nagtaong pa siya. Anong gagawin ko? Naghihintay ng sagot online. Medyo rush ito. Pwede na ba ngayon? Hindi naman ito itinuro sa akin ni Lolo. Paano ba dapat gawin ang ganitong bagay? Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat. E di ituloy na natin. Jiang Yuyan, anong ginagawa mo? Magbihis ka na nga, isuot mo na yan. Kahit ito, hindi pa rin uubra. Ano ba talagang gusto mo? Ako. Magdadagdag pa ako ng 5 milyon, ano sa tingin mo? Ano? Sumama ka sa akin sa Civil Affairs Bureau para magpakasal. Kapag natanggihan ko na ang pamilya Xiao, pwede na tayong mag-divorce kahit kailan. Pagkatapos ng lahat, 7 milyon lahat-lahat, isipin mo na lang na. Bayad ito sa pag-arte mo kasama ko. Shen Pingen. Nakikiusap na ako sa iyo, sige na. Shen Pingen, naku Shen Pingen. Kailan mo ba mababago yung ugali mo? Kapag nakakakita ng babaeng umiiyak, lumalambot agad ang puso mo, ang pangit na bisyo. Jiang Yuyan. Ikaw talaga ang kamalasan sa buhay ko. Pumayag ka na. Ay transfer mo na ang pera, ngayon na. At saka, ang kasunduan sa divorce, pirmahan mo na ngayon din, walang problema. Nandito na tayo, nandito na, Tara. Tara na. Bilis, pasok na. Halina kayong dalawa, lapit pa ng kaunti. Sige, kukuha tayo ng litrato. Oh, picture muna tayo. Sige, picture tayo rito sa Civil Affairs Bureau. Sige, picture na. Ngumiti ka naman, para kang nasa lamia. Magkasama sa higaan pero magkaiba ang isipan. Mukhang okay sa labas pero wasak sa loob. Saan ka pupunta? Maliligo, bakit? Ano pa ba? Gagawa ng bata. Ang lalaking ito. Bakit sa akin? Wala man lang siyang interes sa akin. Ang katawan ko, hindi ba ito maganda? Hindi ako naniniwala. Na wala ka talagang nararamdaman. Ano? Ayos ka lang ba, Shen Pingen? May sakit ka ba sa utak? Wala naman. Pero ikaw, mukhang may sakit ka. Ako. Anong sakit naman ang meron ako? Mahina yata ang tuhod mo, Shen Pingen. Isang munting cutie. Isang hindi alam kung saan galing. Ang cute na galing sa bundok. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Papa. Itong si Jiang Yuyan. Hinihiya niya ang pamilya Xiao natin. Hahayaan na lang ba natin ito ng ganoon na lang? Sinong nagsabi? Nahahayaan lang natin. Isang Shen Pingen na walang kwentang backer. Hindi siya karapat-dapat pag-aksiyahan ng lakas ng pamilya Xiao. Papa, ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ba normal lang na may mangyaring aksidente? Sa isang liblib na lugar, basta't mawala na si Shen Pingen. Siguradong wala ng kahit sino.
ang magtatanggol kay Jiang Yuyan. Sa oras na iyon, tingnan ko lang kung ang pamilya Jiang ay makahindi pa sa atin. Makukuha ko rin si Jiang Yuyan, at magiging tauhan natin ang pamilya Jiang. Tandaan mo, aksidente ito. Huwag mong hahayaang may kahit sino na makahalata. Huwag kayong mag-alala. Sa mga ganitong aksidente, magaling ako dyan. Masyadong nakakapagod ang buhay dito sa baba ng bundok. Alis na ako, sibat na. Pupunta ako sa Chindian sect para bawiin ang 2 milyong utang sa akin. Jiang Yuyan. Nagkasundo na tayo. Pagkatapos nating tanggihan ng pamilya Xiao, magdidiborsyo na tayo. Ano bang ibig mong sabihin ngayon, Shen Pingen? Sa tingin mo ba talaga? Dahil pinakasalan kita, titigilan na tayo ng pamilya Xiao. Ikaw. Ang pagpapakasal ko sa iyo ay parang pananampal na rin. Sa mukha ni Xiao Renmei sa harap ng lahat, ang masamang taong iyon, paano niya yun palalampasin na lang? Ikaw. Huwag mo akong idaan sa iyak-iyak na yan. Ako. Tauhan ako ni Xiao Renmei. Ano pang tinutunganga niyo dyan? Sugod. Shen Pingen, umalis ka na. Ayaw na kitang madamay pa. Sa ilang araw nating pagsasama, naging masaya ako. Mukha ba akong taong nang iiwan? Xiao Renmei. Wala ka na talagang balak tumigil, no? Sumunod ka na lang kasi kay Boss Xiao, para tapos na ang usapan. Dahil sa inyo, kaming magkakapatid, kaming tropa, hindi tuloy makapagmadyong, tigil. Kung aalis kayo ngayon, palalampasin ko pa ang mga buhay nyo. Ikaw siguro si Shen Pingen. Ang kukulit nyo, nakakarindi na. Ikaw. Bitawan mo ako. Magsabay-sabay na kayong lahat. Ang yin-yang jade pendant na binigay ni Tanda, hindi ko inaasahan, na ang kabilang kalahati pala ay naibigay sa iyo. Dahil sa jade pendant na ito, may iligtas nito ang buhay mo. Hoy, maaari mo ba akong tulungang ihatid ang isang tao? Ginoong Shen, binibining Jiang, ligtas na siyang naihatid sa bahay. Nga pala, ito ang business card ko. Kung may kailangan ka, maaari mo akong tawagan anumang oras. Inutusan ako ni Master, na pumunta sa Chindian sect, habang wala ako. Bantayan mo para sa akin ang pamilya Xiao. Opo. Batang Panginoong Jiang. Ang sarap. Uminom po kayo, Batang Panginoong Xiao. Hoy. Ayos na ang lahat, Batang Panginoong Xiao. Pasensya na po, ang mga taong pinapanta para hanapin si Shen Pingen. Nawalan na ng komunikasyon. Anong sabi mo? Kahit ganito kaliit na bagay, hindi nyo magawa ng maayos. Ipakakain ko kayo sa mga aso. Jiang Yuyan. Shen Pingen, talagang ayaw nyo makipagtulungan sa akin, ha? Sige. Kung ganoon, paglalaruan ko kayo ng husto. Sa wakas, nakawala rin, sa makulit na babaeng iyon. Hahanapin ko ang mawanching na iyon, para bawiin ang 2 milyon ko.
Idagdag pa ang 7 milyon mula sa pamilya Jiang. Maghahanap ako ng lugar na may magandang tanawin. Bibili ng maliit na bahay, at magpapakasasa sa masasarap na pagkain. Sino ka ba? Kung makaporma ka, akala mo kung sino. Bumili ka na ba ng tiket? Ako. Bibili ng tiket. Sa Chindian Mountain Scenic Area. 80 piso ang tiket. Wala pa nga akong kahit isang kasing dito. Anong tinitingin-tingin mo? Bumili ka ng tiket, o kumuha ka ng card. Kung hindi naman, umalis ka rito. Ate, tingin mo ba itong gwapo kong mukha, ay sapat na para makapasok ng libre? Gwapo ka nga. Di ba? Sabi ko na nga ba, uubra ang kapugian ko. Ang ganda ng pangarap mo, ha? Libre dahil sa mukha, di sana, ginamit ko na rin ang alindog ko. Kung wala kang pambili, lumayas ka na. Kung hindi lang ako tamad gumawa ng gulo. Pinatumba na kita para makapasok lang. Tama. May daan naman sa likod ng bundok, hindi na kailangang bumili ng tiket. Gusto mo bang subukan? Magandang ideya yan. Sira na yata ang ulo ng gwapong ito. Paano ba pumunta sa likod ng bundok na iyon? Hindi ba ako nakatulog ng maayos? Namamalikmata lang yata ako. Lumipad talaga ang taong iyon papasok. Hindi maaari. Kailangan ko pang matulog ng kaunti. Sino ang nariyan? Ito ang Chindian sect. Bawal pumasok ang mga walang kinalaman. Long human. Ngayon ko lang narinig yan. Isang hamak na miyembro lang ng maliit na sekta, ang naglalakas loob na pumunta rito sa Chindian sect. Umalis ka na agad. Anong sabi mo? Long human. Sino yun? Pakitang gilas ka nga sa akin. Ipakita mo ang 18 palad ng pagpapasuko sa dragon para mamulat ako. Pwede na rin ang electric light single dragon drill. Pare, pumunta ka rito sa Chindian sect. Na mukhang waiter ang suot. Hindi ka ba nahihiya? Maliit lang ang sekta ko. Normal lang na hindi nyo pa ito naririnig. Pakisabi naman sa loob. Magtawag kayo ng isang nakatatandang senior. Baka kilala niya ako. Dala ko. Gusto mo pang makakita ng senior? Sino ka sa akala mo? Ang mga senior ng Chindian sect ay hindi mo basta-basta pwedeng makita. Alis na. Ano ba to? Sapat na ba ang pagkakahawak mo? Bitawan mo ako, pakawalan mo ako. Bad trip na nga ako rito. Tapos kinalaban niyo pa ako. Tigil. Elder son, saklolo. Ang magnanakaw na ito ay pilit na pumapasok sa tarangkahan. Elder son, tulungan niyo po kaming turuan siya ng leksyon. Bakit? Gusto mo rin bang mabugbog? Hindi matatawaran ang lakas ng taong ito. Mas mabuting pakalmayin muna siya. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Ako si Shen Pinga ng Long Human. Narito ako para bumisita. Long Human. Palagi na lang nating tinatapak-tapakan ang maliit na sektang iyan. Ang matandang si Shen Huayuan ay gusto pa ring makuha ang pera niya. Nananaginip siya. Kayong dalawang gunggong. Mga wala kayong mata. Ang taong ito ay isang mahalagang panauhin mula sa Long Human. Paano nyo nagawang bastyusan siya ng ganyan? Pumunta kayo sa discipline hall. Tanggapin ang 20 hagupit ng latigo. Opo, opo. Batang kaibigang Shen, sumunod po kayo sa akin sa loob. Ganyan dapat. Handal na mayabang, maya-maya lang. Papakita ko sa iyo ang hinahanap mo. Mga tao. Dakpin siya. Matanda. Ito ba ang Chindian sect? Ganito ba kayo tumanggap ng bisita? Bisita. Isang hamak na. Basura mula sa isang maliit na sekta. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo rito sa Chindian sect. Narito ako sa utos ng aking guro, para magbigay pugay sa inyo. At isa pa, ang inyong master. May utang pa sa akin si Muwanching.
Hindi pa niya nababayaran ang utang na loob niya sa akin. Bata ka pa at mangmang. Kung luluwag ka at hihingi ng tawad, hahayaan kitang makaalis ng bundok ng buhay. Kakalimutan ko na ang lahat, pero kung tatanggi ka, huwag mo kaming sisihin kung gamitin namin ang batas ng Chindian Sect, para parusahan ka ng walang awa. Kakalimutan ng lahat, kayong mga taga Chindian Sect, ang kakapal talaga ng mukha nyo. Anong sabi mo? Dahil hindi marunong ang Chindian Sect na magturo sa kanilang mga disipulo, ako na mismo ang gagawa ng trabaho ng inyong sect leader, para turuan kayo ng leksyon, para malaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng maging isang disenteng tao na may disiplina. Ako, ngayong araw, ay imumulat ang inyong mga mata. Ito ang imumulat ko sa inyo. Ikaw, lapastangan, ang lakas ng loob mong kalabanin ang nakakataas sa iyo. Iyan ba ang itinuro sa iyo ng matandang si Shen Huayuan? Shen Huayuan. Sa ganitong klaseng basurang lugar, mabuti pang hindi na lang pumunta. Ano? Ang lahat ng mga halamang gamot na pinaghirapan kong kunin, ay napunta lang pala sa Chindian Sect nyo. May utang ang Chindian Sect sa Long Human, ng mahigit 200 milyon. Ang matandang iyon, hanggang kailan niya balak itago ito sa akin? Tigil. Bilis, bilis, bilis. Pamangking mo Wanqing, bakit ka narito? Nakikiusap po ako, Senior, maawa po kayo sa kanila, kilala nga talaga niya si Mo Wanqing. Pamangking Mo Wanqing, masyadong mayabang ang taong ito, binugbog niya ang mga disipulo ng ating sekta, tulungan mo akong palayasin siya. Mula sa ating sekta, Sun Elder, hindi nyo man lang inalam ang katotohanan, bago nyo siya dinala rito, kayo naman talaga ang naunang nagkamali, humingi agad kayo ng paumanhin, sa Senior. Mabuti naman at may isa ritong matino ang isip, pamangking Mo Wanqing. Malubhang sinaktan ng taong ito, ang dalawa nating disipulo, kilala mo man siya o hindi. Mali pa rin ang ginawa niya. Ang pagpapalayas sa kanya, ay ang tamang gawin, kaya bakit mo, manahimik ka? Sa tingin nyo ba, ay kaya ninyong tapatan si Senior Shen? Kung hindi ako nagkakamali, siguradong minaliit nyo siya ng husto. Kaya sa sobrang galit niya, ay nasaktan niya kayo, das-herb nyo yan. Paano niya nalaman? Alam nyo ba? Na ngayong araw, bilang kinatawan ng Chindian Sect, kung anong klaseng tao ang kinalaban nyo, pamangking mo. Kahit ano pang mangyari, galing lang siya sa isang maliit na sekta, paano mo nagawang pumanig sa isang tagalabas? Kung hindi kayo hihingi ng tawad ngayon, sa darating na mga araw, kayo ang magiging mitya ng tuluyang pagbagsak ng Chindian Sect. Lagot. May nangyaring masama sa kanya. Mo Wanqing, iniligtas ko pa naman kayo noon, tapos ang Chindian Sect nyo, ganito lang ang igaganti sa akin. May iba pa akong kailangang asikasuhin ngayon. Sa susunod na pagpunta ko rito, lahat ng bago at luma nating atraso, pagbabayaran ko kayo ng isa-isa. Senior. Bakit kaya tuwing naiisip ko, na nadakip ang babaeng yun, ay sama-sama ang loob ko? Jiang Yuyan. Ikaw na talaga ang kamalasan sa buhay ko, Ginoong Shen. Nakontak nyo na ba ang ibang miyembro ng pamilya Jiang? Hindi sila maabot lahat ng cellphone nila, walang sumasagot. Kapag tinawagan ulit, baka naka-off na. Nasaan na ang mga tao mo? Dalhin mo ako roon. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang 7 milyon ko? Kapag sinabi kong sumigaw ka, dapat kang sumigaw. Ginoong Shen. Anong balak nyo? Anong balak? Papatay ako ng tao. Sandali lang, kababalita lang ng mga tao natin. Nasa loob ay may hindi bababasa, 5 pikwajin. May mga bihag din silang hawak, ang backup natin. Darating pagkalipas ng 10 minuto. Ikaw at ang mga tao mo, magpanggap na lang kayo na wala kayong nakita. Ano? Huwag ka nang makialam. Lahat ng magiging resulta, ako lang ang mananagot.
Matutulungan kitang magligtas ng tao. Sinong nagsabing magliligtas ako? Papatay ako. Kaya mo ba silang labanan? Totoong nasa early Huajin ka na, pero wala kang ideya kung gaano kalakas ang isang peak Huajin. Kaya nilang. Para lang silang langgam. Sa isang medyo malaking langgam. May pagkakaiba ba? Mauna na ako sa loob. Sumunod na lang kayo agad. Wala ka bang mata? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa akong importante? Shen Pingen. Eksakto ang dating mo. Tamang-tama ang timing mo. Huwag kang lalapit. Shen Pingen. Umalis ka na. Bilisan mo, umalis ka na. Alis. Saan naman siya pupunta? Ngayong araw, kayong dalawang, mga cute, wala kayong mapupuntahan. Oh, ano ngayon? Nandito na ang bida para iligtas ang prinsesa. Akala ko ba napakagaling mo? Akala ko ba malakas kang lumaban? Sa harap ng pamilya Xiao, wala kang binatbat. Nakikita mo ba ang mga taong ito sa paligid mo? 5 Huajin Peak. Anong ay lalaban mo sa akin? Ngayong araw, sa harap mismo ng mga mata mo, tuturuan ko ng leksyon ang babae mo. Ipapakita ko sa iyo ng harapan, kung paano siya, na parang isang kuting, naluluhod at magmamakaawa sa akin. Talaga ba? Sugod. Anong ginagawa ninyo? Mga cute talaga kayo. Halika. Umalis ka na. Bilis, takbo. Sugod, mag-ingat ka. Shen Pingen, sana makatagal ka hanggang dumating ang mga tao namin. Papasukin na ang lahat ng sasakyan. Isang tira lang sa target, 5 Huajin Peak ang napatay. Naghihinala ako. Ang lakas ng target ay nasa antas ng Zhongxi. Siguro. Kailangan nating ayusin ang kalat. Paano nangyari ito? May karga pa siyang tao. Paanong sa isang tira lang, ay natalo niya ang 5 Huajin Peak? Sino ka ba talaga? Hindi ito maaari. Huwag kang lalapit. Sabi ng huwag kang lalapit, ako ay miyembro ako ng pamilya Xiao. Hindi mo ako pwedeng saktan. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka patatawarin ng pamilya Xiao. Ganoon ba? Ikaw. Sasaktan kita, syempre, kaya kitang saktan. Pero, hindi ngayon. Ang buhay mo ay may silbi pa pansamantala. Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Huwag kang matakot, iuuwi na kita. Ginoong Shen, ipaubaya niyo na po siya sa amin. Sa ganitong sitwasyon, kailangang ang 947 bureau ang magdala sa kanya para sa interogasyon. Buksan ang pinto. Akin siya, Ginoong Shen. Napakalaki ng usaping ito. Ito ang aming mga prinsipyo sa 947 bureau. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang makialam sa hindi mo usapan. Xiaoqing, huwag kang padalos-dalos sa iyong kilos. Na-lockdown na ng support team ang buong lugar. Huwag ninyong gulatin ang target. Ang kaligtasan ni Binibining Jiang ang ating prioridad. Ang target ay naayos na ni Ginoong Shen. Ano? 5 Huajin Peak
ay tinalo niya sa isang iglap lang. Hawak na niya ngayon si Xiao Renmei. Hindi ko po siya mapigilan. Ano po ang utos ninyo? Simula sa sandaling ito, ibigay ninyo ang lahat ng makatwirang hiling niya. Ire-report ko ito agad sa pinakamataas na antas. Opo. Ginoong Shen, saan po kayo pupunta? Maaari ko po kayong ihatid. Ito ay talagang isang kapangyarihang banal. Siya. Sino ba talaga siya? Shen Pingen. Nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ang mga magulang ko, pati na rin ang lolo ko. Nagpadala ng mga tao si Xiao Renmei sa bahay namin. Ginamit niya ang buhay ng buong pamilya ko, para bantaan ako. Sabi niya, kapag hindi ako sumama sa kanya, ay gagawin niya ang, alam ko na. Ikaw, huwag kang mag-alala. Hello, Renmei. Kumusta na ang lakad mo? Si Jiang Yuyan. At ang cutie na Shen na iyon. Naayos mo na ba silang lahat? Hawak ko ang anak mo ngayon. Sino ka? Ang tinatawag mong cutie na Shen na iyon. Ang lakas ng loob mo. Pakawalan mo ang anak ko ngayon din. Kung hindi, sinisiguro ko na lahat ng may kaugnayan sa iyo ay hindi magtatapos ng mabuti. Pupunta ako sa pamilya Jiang ngayon. Ang mga Jiang, kapag may nabawas kahit isang hibla ng buhok sa kanila, sinisiguro ko na ang anak mo ay tuturuan ko ng leksyon ng dahan-dahan at masakit. Ang baliw na ito, ganyan niya bantaan ang pamilya Xiao, baka ang buong Hilaga ay magkakagulo ng husto. Magmaneho ka na, sa pamilya Jiang tayo, sige po. Akala ko, isa lang siyang mukhang pera. At takot sa gulo, isang kakaibang tao na may sariling takbo ng utak, hindi ko akalain na siya pala ang magliligtas sa akin. Pinakabagong balita mula sa HQ, 5 minuto ang nakalipas, sa labas ng mansyon ng pamilya Jiang. Maraming eksperto sa martial arts ang lumitaw. Ayon sa paunang investigasyon, mayroong hindi bababa sa 30 huajin, at may mga zongshi pa. 3 sila. Ano? Ginoong Shen, inutusan kami ng mga nakakataas, na huminto agad sa pagsulong, at maghintay ng backup, ituloy mo lang ang pagmamaneho. Ginoong Shen, hindi nyo ba narinig ng malinaw? 3 zongshi, 30 huajin, hindi sila gawa sa papel lang. Kung pupunta tayo doon ngayon, para na tayong nagpapakamatay, kahit gaano pa kayo kalakas, imposible pa rin iyon. Magmaneho ka. Naintindihan ko na po. Shen Pingen. Gaano ba talaga? Kalakas ang loob mo. O sige, 3. Ikaw pala yung may apelyidong Shen na, munting bata. Napakayabang at ignoranteng bata. Dahil gusto mo ng 3. Ako, bilang matanda, pagbibigyan kita. Hanggang dito lang ba ang galing mo? Ikaw. Ang bagal ng teknik mo sa espada. Ang taong nagsasanay sa espada, kapag nasira ang espada, dapat mamatay din ang tao. Nagmamadali ako. Sabay-sabay na kayong lahat. Sabay-sabay na kayong lahat, ikaw. Sugod. Ito. Susunod. Ikaw na ang isusunod ko. Anong sinabi mo?
Nakauwi na tayo. Tatay, nanay, Yuyan, anak ko, Pingen. Kami. Tatay, lolo. Nagulat ba kayo? Magpahinga muna kayo. Opo. Tara na. Shen, Ginoong Shen, nagkamali ako. Nagkamali ang pamilya Xiao. Nakikiusap ako. Maawa po kayo. Pakawalan niyo po ang anak ko. Ang pamilya Xiao ko. Handa kaming magbayad ng kahit anong halaga. Ngayong alam mo nang nagkamali ka. Huli na ang lahat. Anong klaseng kapangyarihan ito? Napakatindi ng amoy ng dugo. Hindi ba't sabi nila, may 3 Zongxi na nagtitipon dito? Paanong naging ganito? Si Senior Shen ang gumawa nito. Gaano ba talaga siya kalakas? Qin Yunsek. May malaking gulo. Senior Shen. Ang ganda naman ng madring ito. Baka naman may gusto siya kay Xiao Shen. Senior Shen. Ang aming Qin Yunsek, malakas ang hangin sa labas. Sa loob na tayo mag-usap, tama. Ginoong Shen, tuloy po kayo sa loob. Yan. Alalayan mo si Ginoong Shen sa loob para makapagpahinga. Senior. Narito po ako. Una, para magpasalamat sa binigay ninyong 1,000 taong ginseng noong nakaraan. Pangalawa, ang mga tao ng aming Qin Yunsek ay nakagawa ng malaking kasalanan sa inyo sa pagkakataong ito. Heto po ang 5 milyon. Sa ngalan ng Qin Yunsek, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Umaasa po ako, Senior, na bigyan ninyo kami ng pagkakataong makabawi. Ang mga haligi ng mundo ng martial arts, ang mga tao ng Qin Yunsek, ay ganito pala kung ituring si Ginoong Shen. Mahal na madre, ang nagkasala sa aming Pingen, ay ang iyong sekta, at hindi ikaw. Dahil ganoon na nga, bakit kailangan mo pang humingi ng tawad para sa kanila, para aminin ang kanilang pagkakamali, sa tingin ko? Hindi mo sila pwedeng katawanin, tama. Pera, Senior, may 20 milyon po ako rito, hindi. Basta't mawala lang ang galit ninyo, ang utang ng Qin Yunsek sa Longhu Mountain. Gagawa ako ng paraan, sisiguraduhin kong mababayaran ang lahat ng iyon. Ako, ayoko na. Ang bagay na ito, dahil ginawa na ito ng Qin Yunsek. Hayaan na silang managot, basta't handa sila. Naharapin ang mga kahihinatnan. Kahit paharap sa isang sinaunang sekta, hindi man lang nagbigay ng kahit katiting na respeto. Shen Pingen, talagang hindi ka mahulaan. Mahal na madre, alam ko. Ang Qin Yunsek ay, ang mga haligi ng mundo ng martial arts. Punong-puno ng mga eksperto ang sekta ninyo. Pero ang payo ko, simula ngayon, ang inyong Qin Yunsek, ay dapat nang magsara at magtago sa bundok. Anong sabi mo? Sa susunod na gagawin ni Ginoong Shen, anumang hakbang ang piliin niyang gawin, hindi na ako magtataka. Qin Yunsek, dapat maging handa sa anumang darating na parusa. Kung ako sa iyo, lalayo na ako sa sektang iyan. Dahil sa tingin ko, ang inyong Qin Yunsek, medyo mababa ang uri. Ikaw, siguro. Kahit ikaw pa. Tungkol sa lakas ni Ginoong Shen, ay wala ka ring malinaw na ideya. Ano? Dapat ay alam mo. Para sa mga malalakas na higit pa sa Zongxi, ay mayroong napakahigpit na paghahati ng antas ng lakas. Ang taong kayang magdikta ng takbo ng isang lokal na digmaan ng mag-isa, ay tinatawag na Wujun. Ang rurok ng Wujun, ay ang Wuwang. At sa itaas pa niyan, ang mga nagsisilbing kalasag ng bansa, ay ang Wuzun. At higit pa roon, iyon ang tinuturing na isang strategic level na nilalang. Ang Wusheng, ang codename ni Ginoong Shen ay ang pinuno ng mga banal na nilalang, ang Qinglong.
Ang ganitong uri ng pagkatao, kung tawaging pambansang sandata, ay hindi kalabisan, hindi maaari, lampas 20 pa lang ang edad niya, kahit gaano pa siya kalakas, hindi naman naabot sa ganoon, para sa ganitong antas, ang edad. Ang pinakawalang kwentang bagay. Hindi talaga namin akalain na ang batang ito ay magiging ganito kalakas. Ngayon ay mayroon kang pagkakataon para bumawi sa iyong kasalanan. Pumunta ka agad sa Bincheng para magpakumbaba at humingi ng tawad. Maghanda ka ng 10 milyon bilang kabayaran at paumanhin. Kasabay nito, sa ngalan ng Chin Yonsek, sa pamilya Jiang at kay Shen Pingen, ay maglabas ng opisyal na liham ng paumanhin. Ipaalam ito sa buong mundo ng martial arts. Wan Qing Shiji. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Akala nyo ba gusto ko itong gawin? Ang Shen Pingen na iyon ay hindi isang taong madaling sumuko sa usaping ito. Dapat nating ipakita ang lubos na pagpapakumbaba, ibigay ang lahat ng nararapat na galang. Kung tatanggapin niya ang pera at paumanhin, ay tapos na ang gulo. Pero kung hindi niya tatanggapin, at patuloy pa ring manggugulo, ay siya na, si Shen Pingen, ang nagmamatigas kahit pinagbigyan na. Masyado siyang makitid ang isip. Napakatalino mo talaga, Wan Qing Shiji. Gawin niyo ang sinabi ko. Tandaan nyo, huwag na huwag kayong magkakamali kahit kay Titing. Sa oras na iyon, kung magwawala pa rin siya, ang lalabas na mali, ay siya na mismo. Opo. Ang batang ito. Ilang araw pa lang bumababa ng bundok, ay hindi na mapakali. Nagsisimula na siyang manggulo. Ang dragon ay naglalayag na sa malawak na karagatan, kuko ng nagugulat na kaliskis. Tanggal ng tigre sa lunti ang guhit, seremonya ng nanginginig na pakpak. Kailan ba kakain? Gutom na ako. Gutom na. Ang lalaking ito nakakasampal lang, sa 3 zongshi. Ang unang sinabi niya pagkapasok, ay gutom na pala siya. Isang henyo. Tunay na henyo. Pagkain. May pagkain. Ipahahanda ko agad, sa kusinero ng pamilya. Hindi. Ipapatawag ko, ang state banquet team. Ngayon, magdaraos tayo ng piging, para sa pagdating ni Shen Pingen. Ang mabusog ang mahal kong manugang. Ang pinaka-importante ngayon. Ayon sa Artikulo 7, Seksyon 3. Ang relasyon natin ay purong trabaho lang. Bawal ang hindi kinakailangang pisikal na ugnayan. Anong kontrata? Wala na yun. Simula ngayon. Ako, si Jiang Yuyan, ay asawa mo na. Habang buhay. Nakadikit na ako sa iyo. Gusto mong bumitaw. Asa ka pa. Mahal. Masakit. Tulungan niyo ako. Sisubog na ako. Ang malakas kumain ay swerte. Ang maladyos kong manugang. Napakaswerte talaga. Ngayon lang ulit ako nabusog ng ganito. Salamat po, nanay. Walang anuman. Busog na ba kayong lahat? Mauna na kayo sa loob. May sasabihin lang ako kay Shen Pingen. Ito, mula sa pamilya Jiang, karagdagang dote para kay Jiang Yuyan, at para rin sa iyo, pandagdag sa allowance mo. Lolo, hindi ko po matatanggap ang perang ito. Hindi po ako ganoong klaseng tao. Ang matandang ito, siguradong gusto akong gamitan ng pera, para suhulan akong itaya ang buhay ko para sa kanila. Huwag na siyang umasa. Alam ko, masyadong maliit ang Bincheng. Hindi kasya ang isang dragang tulad mo rito. Kayo ni Xionglan,
Kung gusto ninyong manatili, manatili kayo. Kung hindi naman, sa hinaharap, saan man kayo magpunta, ano man ang gawin ninyo, ang pamilya Jiang ay buong pusong susuporta sa inyo. Pero hindi ko pa rin po matatanggap ang pera nyo. Sa bagay, ang isang taong tulad mo, bakit parang minamaliit mo to? 10 bilyon lang naman to. Magkano? Hindi naman gaanong marami, 10 bilyon lang. Ang talas talaga ng paningin nyo. Dati, para sa 7 milyon, nagpanggap akong boyfriend. Peking kasal pa. Hules na hules ako sa pagod. Ngayon, biglang 10 bilyon agad. Katumbas yan ng 107 milyon. Teka, may tanong ako. Ano yon? Kung itatabi ko tong 10 bilyon sa bangko, magkano kaya ang interes niyan? Araw-araw. 10 bilyon. Kahit wala akong gawin. Hahayaan ko lang sa bangko para tumubo. 30 milyon kada taon. 82,000 kada araw. Ibig sabihin nito. Sa isang araw, kahit wala akong gawin, kahit nakatunganga lang ako, pikit mata lang, boom. May pambili na agad ako ng bagong kotse. Anong drama to? Sasali ba siya sa search para sa model student ng grade 12? Hindi niya naman gawain to. Pasensya na, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko, parang giniginaw ako. Hindi pa kasi natatanggal ang lason sa loob mo. Ibig mong sabihin, yung ginawa ni Xiao Renmei. Wala naman akong nararamdaman. Akala ko magaling na ako kanina. Panandalian lang yun, ang lason na to. Sa una, wala kang mapapansin. Medyo giniginaw ka lang. Pero kapag tumagal, unti-unti nitong uubusin, ang buhay at sigla mo. Kapag lumala, maaari ka pang mabaog. Hala, anong gagawin ko? Dapa ka sa kama. Sabi ko, dapa ka na sa kama. Ang kahoy na to. May balak ba siya sa akin ngayon? Kung gusto mo akong tsansahan, diretsuhin mo na ako. Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Ako. Dahil maayos ang performance mo ngayong araw, at dahil maganda ang mood ko, sige, pinapayagan kita. Hoy, anong iniisip mo? Ang true energy ko, kailangang direktang madikit sa balat ng likod mo, para tuluyang maalis ang nakakapit sa loob mo, na yin poison sa mga meridian mo, at malinis ng lubusan. Ikaw, anong puwit ang pinagsasabi mo? Nakakahiya naman. Gusto mo pa bang magpagamot? Oo. Siyempre naman, gagamutin mo ako. Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko na nga ba, kayang-kaya yan ng manugang ko. Nakakapagtaka, ang tibay ng kanyang mga meridian ay higit sa karaniwang tao. Ang sigla at dugo niya ay kasing puno at kasing lapot ng asoj. Maging ang kapal ng kanyang mga buto ay kakaiba. Katawang Chaos Overlord, ang unang 8 antas ay sukdulan ng pagkayang at katigasan. Para malampasan ang ika-9 na antas, kailangan ng pagkakaisa ng yin at yang. Humanap ng katuwang na may katawang Phoenix Yin para sa landas ng paglilinang. Para maging balanse ang yin at yang, wasakin muna bago muling itatag, sabay na saksihan ang dakilang landas. Ang swerte mo, bata ka, nasa mundong ibabaw. Shen Pingen. Lumuhad ka sa harap ng iyong reyna. Tingnan mo ang sa iyong reyna, maganda ba ang mga paa ko? Ang babaeng ito talaga. Siya na kaya ang swerteng tinutukoy para sa akin. Ang masamang taong ito, Xiao Kei.
Gusto niya nga akong pagsamantalahan. Pero, bakit parang may kaunting pananabik ako? Senyor, mula sa koanihan 947, narito na si Binibininggo. Papasukin mo siya. Ginoong Shen, Senyor Jiang, paumanhin sa istorbo. Ginoong Shen, ang dahilan ng pagpunta ko rito, ay para formal na kumatawan. Sa koanihan 947, inaanyayahan ka naming maging, aming espesyal na tagapayo. Ito ay isang formal na alok mula sa pamahalaan. Mukhang, ang lakas ni Pingen, ay kinikilala na maging ng buong bansa. May sahod ba yan? May sahod ba? Meron po. Bilang espesyal na tagapayo, ang inyong buwanang, pangunahing sahod ay 100,000. Kompleto ang mga benepisyo at insurance sa pinakamataas na antas. Ito po ang inyong salary card. Bukod pa rito, sa tuwing tatanggapin ninyo ang aming mga kahilingan at makatapos ng mga espesyal na misyon, magbibigay kami base sa misyon at sa hirap nito ng mga karagdagang bonus para sa inyo. Walang limitasyon ang halaga. Sige, deal. Sa susunod, kapag gumuho ang mundo o may malaking problema kayong hindi nyo kaya, pumunta lang kayo sa akin. At ako naman, pag-iisipan ko kung kailan ako kikilos. Ginoong Shen, sa totoo lang, mayroon na tayong kinakaharap na problema ngayon, pero hindi ito sa amin, kundi sa inyo. Problema ko, kakatanggap lang namin ng impormasyon. Ang matitinding paraan na ginamit ninyo noon, ay kumalat na sa internet. Ang pamilyang Shao ng imperial na kapital, ang leader ng kanilang bagong henerasyon, isa sa 4 na dakilang binata ng imperial na kapital, si Shao Qingyi, nagpahayag na siya, pupunta siya rito sa Hilaga para hamanin kayo sa isang laban. Teka, maganda ba ang relasyon nila ni Shao Renmei? Nandito ba siya para maghayganti para sa kanya, kahit pareho silang mula sa pamilyang Shao? Pero sa katayuan ni Shao Renmei, wala siyang karapatang makaharap man lang siya. Sa madaling salita, wala silang anumang koneksyon, di may sayad pala siya. Baka pumasok ang tubig sa utak niya. Bakit kailangan pa niyang maghanap ng gulo sa akin? Itong si Shao Qingyi. Adik siya sa martial arts. Kahit 27 taong gulang pa lang siya, isa na siyang Wujun sa rurok ng kapangyarihan. Ang codename niya sa loob ng koanihan 947 ay Qiyongqi. Hayaan mo siya. Amo, Ginoo, may isang elder mula sa sekta ng Qindian, naghihintay sa labas para makipagkita. Sabi niya ay sadya siyang pumunta para kay Ginoong Shen, para humingi ng tawad at tanggapin ang parusa. Pupuntahan ko at titingnan. Ginoong Shen. Alam ko na po talagang nagkamali ako. Nakikiusap po ako, maging maunawain po kayo. Ituring niyo na lang po ako ngayong parang utot. PFFT. At hayaan niyo na lang po akong makawala, Ginoong Shen. Ang boss ko sa pagkakataong ito, ay sadyang nagdala ng 10 milyong pambayad pinsala, para humingi ng paumanhin sa inyo. Ginoong Shen. Patawarin niyo na po ako. Ginoong Shen. Alam ko na po talagang nagkamali ako. Patawarin niyo po ako. Nakikiusap po ako, patawarin niyo ako. Ano to? Nang mapagtantong wala kayo sa katwiran, gagamit na kayo ngayon ng moral kidnapping. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Dito. Diyan. At doon din, napakaraming paparazzi ang nakatago. Hindi ba't para kumuha ng litrato o video, para ipitin ako gamit ang moralidad? Bakit mo naman nasabi yan? Paano namang mangyayari yun, dahil gustong-gusto nyo palang sumikat sa video? Tutulungan ko kayong gumawa ng isang magandang palabas. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Ito ang ibig kong sabihin. Hindi. Ano bang balak mong gawin? Anong gagawin? Akala nyo ba hindi ko alam kung ano ang binabalak ninyo? Naghanap pa kayo ng maraming paparazzi para videohan ako ng patago. Hindi ba't ang gusto nyo lang ay ipitin ako sa moralidad? Sayang naman. Dahil ang taong tulad ko ay walang moralidad.
Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito, talagang kinalaban mo ang sekta ng Chindian. Hindi ito ang iyong maliit na bundok Longho. Kaya kung panagutan ang mga kahihinat na nito, sinasabi ko sa inyo, bumalik kayo at sabihin sa sekta ng Chindian. Nagsimula na ang hidwaan sa pagitan natin. Maghanda kayo. Naharapin ang mga bunga nito. Sige, maghintay ka lang. Ginoong Shen, ang ginawa niyo sa mga tao ng sekta ng Chindian. Natatakot ako na, nagawa na ang dapat gawin. Basta masaya ako, ayos na yon. Sa loob ng katawan ni Yan Yan, hindi pa ganap na nalilinis ang laso ng Lin. May naiwan pang pinsala, dadalhin ko siya para gamutin. Ngayon na. Sige na, pumunta na kayo. Galingan nyo, ha? Nay. Shen Pingen, saan mo ba talaga nakukuha ang lakas ng loob mo? Posible kaya na. Gagamitin niya ang paggamot bilang dahilan, para may gawing milagro, sa akin. Dapat ba akong magkunwari, na lumalaban ng kaunti, magpanggap lang ba ako? Paano kung ang kahoy, na ito, isipin na talagang lumalaban ako, at hindi na ituloy? Pero kung ako naman ang magiging agresibo? Ang lalaking ito. Baka isipin niyang masyado akong mapusok, anong gagawin ko? Hayaan na nga, tutal, matagal na naman akong asawa niya. Kahit ano pang gusto niyang gawin, bahala na siya. Dapa. Sa kama. Tapos. Gagamutin ka lang, gaya lang kahapon. Ano pa ba? Siyempre. Hindi ko naman pwedeng sabihin na. Siyempre yung ano, na yun, di ba? Halika na, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Sa wakas, naintindihan ko na ang sinabi ni Sifu. Mapanganib talaga ang mga babae. Mali ang script na ito. May 1 bilyon na ako ngayon. Hindi ba dapat nakahiga lang ako sa mansyon? At nagpapakasasa sa sarap ng buhay? Bakit pilit niyo akong isinasali sa kwento ng bidang babaeng ito? Ginoong Shen. Tungkol sa nangyari sa sekta ng Chindian, napakasama ng naging epekto nito. Ang panig ng alyansa ng Taoismo ay nakararanas ng matinding pressure ngayon. Sa tingin nyo, ang bagay na ito, paano natin dapat tapusin? Tapusin. Ako, na may alias na Qinglong, ay pinuntirya at pinlano ng sekta ng Chindian ng ganito. Inilantad ko lang naman, ang tunay nilang pagkatao, tapos hihingi ka sa akin ng solusyon. Ginoong Shen. Ang panig ng sekta ng Chindian, natatakot ako na hindi sila basta-basta, titigil na lang ng ganoon kadali. Paano kung sakaling saktan man niya, ang mga taong malapit sa iyo, sa mundong ito, ay mawawala na ang sekta ng Chindian. Naglakas loob talaga siyang sabihin iyon. Saan ba nanggagaling ang kumpansya niya? May kailangan ka pa ba? Wala na. Huwag mo akong istorbohin. Mayroon po. Ji Shen. Mula sa pamilyang Xiao ng imperial na kapital, dumating na si Xiao Qingyi. Iyon ba yung baliw sa martial arts na may saltik sa utak? Kakatanggap lang din po namin ng balita. Nandito siya ngayon sa Bincheng. Sabi niya, gusto ka raw niyang imbitahan na magtsaa. Sabihin mo sa kanya na wala akong oras. Busy ako. Ji Shen. Siya si Qiyongqi. Siya ang mula sa pamilyang Xiao ng imperial na kapital, ang pinakasikat na henyo nila. Tapos, henyo. Malaking bagay ba yun? Muntik ko nang malimutan. Ang nasa harap ko pala, ang pinakamatinding henyo sa lahat. Ji Shen, binibini, ang pangalawang batang Panginoon ng pamilyang Xiao. Si Xiao Qingyi ay nasa labas at gustong makipagkita. Nakaharang na siya mismo sa pinto. Ilan ang kasama niya? Isa lang po, subalit. Subalit ano? Nagmaneho siya ng excavator papunta rito. Anong klaseng kalokohan to? Sabi pa niya, kapag hindi mo raw siya hinarap, hindi siya aalis. Sa tabi ng bahay mo, maghuhukay siya at magtatayo ng bahay, para maging kapitbahay mo. Sabi pa niya, sa hinaharap, araw-araw ka raw niyang hahamunin sa laban. Ibang klase ring talento, para iwas abala sa susunod. Mukhang ang laban na ito ay hindi na maiiwasan. Makikita ko na ba agad
Ang pinakakahanga-hanga sa mundo, ang pagtutuos ng dalawang henyo. Magsisimula na ba ang labanan? May sakit ka ba sa utak? Sa wakas, nahanap din kita. Shen Pingen. Wala ka bang magawa sa buhay, at naghahanap ka ng gulo? Naghahanap ako ng gulo. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay mo. Bihira lang akong kumilos. At kapag ginawa ko yun, hindi ko makontrol ang lakas ko. Paano kung masaktan kita ng malubha, o maparalisa kita? Siguradong ang pamilyang Xiaonyo mula sa imperial na kapital, ay guguluhin na naman ako. At ang tulad ko, ayaw na ayaw sa abala. Mapaparalisa. Ako. Hindi mo ba naisip na baka ikaw ang matalo? Nakakita ka na ba, ng elepante at langgam? Natalo ka ba sa laban? Tungkol lang to sa pagkontrol ng lakas. Medyo mahirap talagang hindi makatapak ng langgam. Ang lakas ng loob mo. Ngayong araw, ako, si Xiao Qingyi, ay manunumpa rito. Ang laban na ito, ay sa pagitan lang nating dalawa, walang kinalaman ng ating mga pamilya, mamatay man o mabuhay. Hinding-hindi maghahabol ang pamilyang Xiao ng imperial na kapital. Ano sa tingin mo, ayos na ba yan? Anong klaseng paaralan ng martial arts to? Isa lang pala itong duwag. Hindi ka talaga makausap ng matino. Sige na, tapusin na natin to para hindi na humaba ang hirap. Sabihin mo lang kung handa ka na. Basta handa ka na. Kaya ko na ngayon din. Ang presensya niya. Parang lalong lumakas kaysa dati. Kung ganoon. Magsisimula na ako. Syempre naman, baka lang matakot ka. Sinampal mo ako. Nagduduel tayong dalawa, tapos sasampalin mo lang ako. Sinong may sabing? Bawal manampal sa gitna ng laban. Nagbibiro ka ba? Tayong dalawa ay mga pinakamalakas na mandirigma, mga nilalang na higit pa sa antas ng guro. Dapat ang laban natin ay, ganito muna. Tapos ganoon naman. At sa huli, maglalabas ng isang matinding pasabog na teknik, para tapos agad ang kalaban. Pero sampalan lang, anong klaseng teknik ba yan? Sa totoo lang, pwede rin namang ganito, subalit. Hindi ka pa karapat dapat. Anong sabi mo? Ganito na lang, sa loob ng 10 tira, kapag nahawakan mo kahit dulo lang ng damit ko, talo na ako. Ano, payag ka, ang yabang mo talaga, Qinglong, titingnan ko lang, kung hanggang saan talaga ang galing mo. Nababaliw na ba siya? Si Qiongqi ay nasa rurok na ng antas ng Panginoon ng pakikidigma, kahit ang 10 tira ay hindi sapat para mahawakan ang damit niya. Kahit ang isang hari ng pakikidigma, ay hindi kayang gawin yan. Posible kayang siya ay siyam na tira na. Sa tirang ito, tingnan natin kung paano ka makakaiwas. Sampung tira na. Lalaban ka pa ba? Inaamin ko, mas mabilis ang kilos mo kaysa sa akin. Pero ang pakikipaglaban, hindi lang nadadaan sa puro pag-iwas. Hindi ako naniniwala na ang atake mo ay kasing tindi ng depensa mo, na parehong mas mataas kaysa sa akin. Kalasyag na gintong kampana, kasuotang bakal. Kung makikipaglaban ka, lumaban ka lang. Bakit kailangan mo pang sumigaw ng mga bansag? Anong pakulo ito? Nawasak niya sa isang suntok lang. Ang iron cloth ng pamilyang Xiao, Shen Pingen. Ano ba talaga ang tunay mong lakas? Nawasak ang iron cloth ko ng ganoon lang. May talento ka naman. Kaso ang inensayo mo ay puro forma lang at walang silbing galaw. Umuwi ka na. Mag-aral ka pa kung paano ang totoong bakbakan. Tama ang sabi sa lumang kasabihan. Ang manood ng 3,000 palabas, ay baliwala kumpara sa isang gabi ng totoong aksyon. Yung mga paslogan mong gimmick, ay laos na. Huwag mo na akong kukulitin uli sa susunod. Ang abala mo. Anong ibig mong sabihin, Kuya Shen? Gusto kitang maging master, tigil.
Hindi ako tumatanggap ng disipulo. Ayaw mo ng disipulo. E di ituring mo na lang akong anak, tatay. May saltik ka ba sa utak? Mas matanda ka pa nga sa akin, tapos tatawagin mo akong tatay. Angkop ba yun? Kung tingin niyo po ay hindi bagay ang tatay. Pwede rin akong magpalit ng apelyido, tatay. Papa. Bakit? Nagawa mo pang sabihin yan ng ganyan kabilis. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit naman ako mahihiya? Basta turuan niyo lang ako ng martial arts. Kahit maging nanay ko pa kayo, ayos lang. Nanay. Tigil. Ganito na lang. Ikaw, humanap ka ng matitirhan dito sa Bincheng. Tuturuan kita ng ilang moves. Ang martial arts ni Master. Kapag may libreng oras ako, pupuntahan kita para turuan. Anong say mo? Maraming salamat po, tatay. Sige po, pupunta na ako ngayon para maghanda ng mga regalo para sa inyo. Ang mga tao sa lungsod. Ganito ba talaga lahat? Gusto ko na tuloy bumalik sa kabundukan. Ulat po. Qinglong. Mukhang malapit na sa strategic level ang kanyang lakas. Ang lahat ng ito ay inihanda ng iyong anak para sa inyo, mga espesyal na regalo. Isang mansyon sa imperial na kapital. Mga limited edition na mamahaling kotse. At saka, supreme membership sa pinakasikat na tindahan ng alahas sa buong mundo. Ang young master ng pamilyang Xiao ay sinusubukang makuha ang loob ni Pingan. Kung ganoon, ito na lang ang huli kong alas. Isang lifetime free pass para sa pinakamahal na Wagyu buffet sa mundo. Tatay, turuan niyo na po ang anak niyo. Tay, turuan niyo na po ako, please. Oo nga, Nay. Sige na, tulungan mo rin akong kumpinsihin siya. Hay nako, talo talaga ako sa iyo. Sige. Sandali lang. Tuturuan kita ng isa o dalawang teknik. Hindi ko maipapangako ang marami. Pero kahit papaano, siguradong malalampasan mo ang rurok ng Martial King. Walang problema yan. Salamat, Master. Mahal na mahal talaga ng anak ang kanyang tatay. Ano ba talaga ang nilalang na ito, itong pamilyang Xiao ng imperial na kapital? Paano nila napalaki ang ganitong klaseng tao? Itong babaeng ito. Ginugulo ang aking Dowheart. Talagang ginugulo ang konsentrasyon ko. Hoy, kahoy. Sinasadya mo ba ito? Huwag kang malikot. Tingin ko talaga sinasadya mo. Tuwing ginagawa mo ito, nakakanggalay na makati ang pakiramdam. Ikaw ba ay may binabalak na hindi maganda? Ano ba itong mga mapangahas na salitang ito? Sige na, magpahinga ka na, magpahinga na tayo. Mahal. Nanaginip na naman ako ng masama kanina. Natatakot ako. Yakapin mo naman ako. Heto na naman tayo. Noong isang araw, natatakot sa kulog. Kahapon naman, dahil sa horror movie. Hindi raw kayang matulog mag-isa. Bukas kaya, maglalakad ka na habang tulog. Mahal, yung sinabi mo noong isang araw tungkol sa dual cultivation, gusto mo bang subukan natin? Dual cultivation. Gusto ko rin naman sana. Pero ang sabi lang sa akin ng matanda, kailangan kong makipag-dual cultivation sa may Phoenix Sound Physics, pero hindi niya sinabi kung paano ito gagawin. Ano ang proseso? Ano ang mga hakbang? Ano ang mga dapat tandaan para sa kaligtasan? Kahit isang salita, wala siyang isinulat. Anong susubukan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Matulog na tayo. Kahoy. Ginoong Shen, may matandang dawes sa labas. Gusto niya kayong makita. Wala akong oras. Hindi ko siya haharapin. Pero, minumura po niya kayo. Minumura ako. Opo. Ang ating Pingan, sa kasalukuyan ay, kinatatakutan sa buong mundo ng martial arts sa Huaxia. Ang pangalang Qinglong ay, kilala ng lahat. At isa pa, teritoryo ito ng pamilyang Jiang. Sinong maglalakas loob na murahin siya sa harap mismo ng pinto? Ano ang sinasabi niya tungkol sa akin? Ginoong Shen, ang mga salitang iyon, medyo masakit sa tainga.
Ayos lang. Sabihin mo na, sige, hindi naman kita sisisihin. Sige, sasabihin ko na ha, sabi niya. Palabasin daw ang munting cutie na iyon, para makipagkita sa kanya. Anong kalokohan to? Mabuti kong alagad. Sa wakas, nahanap din kita ng iyong guro. Mula nang umalis ka noong huli. Hindi na makakain ang iyong guro araw-araw. Hik. Gabi-gabi akong hindi makatulog Iniwan mo akong mag-isa sa bundok. Bilang isang matandang nag-iisa. Kahit mainit na kanin ay hindi man lang makakain. Kaya ang tanging nagagawa ko ay, kumain na lang ng maalat na gulay, at uminom ng malamig na tubig. Ikaw. May hibla ng karne sa ngipin mo. Gusto mong umarte, ha? Sige ba? Sisibayan kita sa pag-arte mo. Guro, saan ba kayo nagpunta? Napakawalang kwenta kong alagad. Hinayaan ko kayong maghirap. Ito ba ang nasa alamat? Naguro ni Qinglong. Parang hindi tama ang dating nito Huwag mong husgahan ng tao sa panlabas na anyo, huwag kang bastos. Opo, ako si Lao Shu, nagbibigay pugay, sa dakilang guro. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, huwag na kayong mag-abala sa seremonya. Ako ang hamak na Daoistang si Shen Huayuan. Ako ang guro ng munting cutie na ito. Ng paslit na ito. Magandang araw po, guro. Mabuti. Napakabuti. Mabuti. Anong alam mo? Ang batang ito, halatang malusog at madaling magkaanak. Kayong dalawa, kailan ba kayo magkakaanak? Bakit may isa na naman ditong namimilit na magkaanak kami, guro? Sabihin nyo nga, ano ba talaga ang ipinunta nyo rito ngayon? Nabalitaan ko, na mayroon kang 1 bilyon. Hindi mo ba bibigyan ng kaunting balato ang iyong guro? Munting cutie. Pinag-iinteresan mo ang aking. Anong mamahaling sasakyan yan? May paggagamitan ako ng pera. May paggagamitan ka ng pera. Wow, bago yan Sino ba ang walang paggagamitan ng pera? Iba yun. Huwag ka ng maraming Saturday. Sabihin mo na lang, magbibigay ka ba o hindi? Magbibigay ako. Magbibigay mo mukha mo. Hindi ako magbibigay. Sinasabi ko sa iyo, huwag nang asahan ng 1 bilyon. Kahit isang kasing ay huwag mong pangaripang makakuha. Sigurado ka ba? Sigurado, tiyak, at talagang-talaga. Sinasabi ko sa iyo, kahit na magsalita ka pa ng mabulaklak, ngayon. Huwag mong asahan na mula sa akin, ay makakakuha ka ng kahit isang kasing. Mabait kong manugang. Sinasabi ko sa iyo. Noong bata pa si Pingan, napakakulit niya. Bata lang naman siya, normal lang na maging malikot, pareho ba iyon? Sinasabi ko sa iyo. Noong 5 taong gulang siya, umiihi pa rin siya sa kama. Noong 7 taon naman siya, hubot-hubad siyang lumalangoy sa ilog. At ang resulta, kinagat siya ng pagong sa ilog. Hulaan mo, kung saan siya kinagat. Sinasabi ko sa iyo, kinagat. 100,000 piso, nakuha ko na, umalis ka na agad. 100,000. Ginagawa mo ba akong pulubi? Sinong pulubi ang gagastos ng 100,000? At saka, Pingan, noong 12 taon siya, patawa-tawang nanilip sa katabing templo, ng isang babaeng mongga na naliligo. Ang ending, nahulog siya mula sa bubong. Diretso sa loob ng paliguan niya. Dahil doon, ang munghang 20 taon nang nag-aayuno, at namumuhay ng payapa, ay gumuho ang pananampalataya. Paninirang puri iyan. Gawa-gawa lang. Noong bata ka pa. Kung ano ka man. Hindi ba't? Kung ano ang sabihin ko, iyon ang totoo. Sabihin mo na lang, wala ka na bang hiya? Pera ang gusto ko. Hindi hiya. Kamakailan lang. May nabasa akong kwento. Talagang kapana-panabik. Tungkol ito sa isang batang wala pa sa edad, na pumasok sa kumbento ng mga madre, at hinayaan ang mga madre, na palagwi ng istorya. Gusto mo ba iyon? Shen Huayuan. May isa pang kwento tungkol sa templo. Isa ring batang wala pa sa edad,
na hindi sinasadyang nakapasok sa templo. Napakasaklap ng sinapit. Xiao Kei. Xiao Kei. Hinding-hindi kita mapapatawad, ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng iyong guro. Ang proseso ng pagsasanay ng magkapareha, ang mga hakbang at babala sa kaligtasan, nandyan na lahat sa loob. Pagkatapos ng gabing ito, ang banal na mandirigma ng mundo, ay madaragdagan ng isa pa. Ano sa tingin mo? Sigurado ka ba? Siyempre. Dito. Siguradong ang landas ng pagsasanay ng magkapareha, ay ipapaliwanag ng malinaw na malinaw. Lahat ng mga dapat tandaan. Ang mga paraan at hakbang. Pati na ang mga posibleng panganib, ay siguradong kumpleto rito. Isipin mo. Alin ang mas mahalaga, ang 1 bilyon, o ang maging isang banal na mandirigma? Kapag naging banal na mandirigma ka na, kahit ilang bilyon pa ang gusto mo, makukuha mo, at saka, maaari mo pang, mapanatili ang iyong perpektong imahe. Hindi ba ayos yun? Ang sinabi mo, parang may punto ka doon ah. Yung mga sinabi ko kay Pingan kanina. Nagbibiro lang naman ako. Huwag niyo seryosohin yun. Ano? Mauuna na ako. Mabait na manugang. Paalam na sa inyo. Xiao Kei. May kakaiba rito. Ano ba ito? Sabi niya. Ito raw ang aking susi para maging banal na mandirigma. Teknolohiya sa pagpapabuti ng pagpaparami ng mga baboy. Sigurado ka ba na ito ang iyong susi para maging banal na mandirigma? Shen. Hua. Yuan. Pingan. Hindi kaya ito ang tunay na susi? Isang website address. Posible kayang ang lihim ay nasa webpage na ito. Pingan. Terra. Pasok tayo at tingnan natin agad. Terra na. Bakit parang mayroon akong masamang kutob? Ano ito? Parang naiintindihan ko na ang ibig sabihin ng matandang iyon. Ano yon? Ang tinatawag na pagsasanay ng magkapareha ay sa totoo lang ay yung ano? Pagpapalahi at pag-aalaga pagkatapos manganak. Ito ang tinatawag na konsepto at mga babalang pangkaligtasan. At para naman sa website na ito, ito ang nagsisilbing tutorial. Ang matandang yun. Niloko ako ng 1 bilyon. Gusto mo bang subukan? Ano? Sasabihin ko sa iyo. Hindi kita pipilitin, kahit na mayroon itong napakalaking benepisyo para sa akin. Hindi ko pa rin manhin. Sinong nagsabi sa iyong hindi ako payag? Ha? Hoy, matigas ang ulo. Tingnan natin ngayon kung ano pa ang idadahilan mo para tumanggi. Mahal, kakaayos ko lang nito. Dito sa website na ito, may 9 na kategorya lahat. Simula ngayong araw. Araw-araw, susubukan natin ang bawat kategorya ng paisa-isa. 9 na beses sa isang araw. Siguradong hindi ito magtatagal. Magagawa mo rin iyan. 9 na beses kada araw. Aba, syempre naman. Kailangan nating magmadali. Ngayong araw. May 4 na beses pa. Dual cultivation. Ganito ba talaga kapagod ito? Ang susunod nating gagawin ay huwag kang lalapit. Pingan. Kagabi. Narinig kitang sumisigaw ng malakas. Bakit? May masakit ba sa iyo? Ma. Wala namang masakit sa kanya. Sarang-sarap nga siya eh. At saka, nagkaroon pa siya ng breakthrough.
Kahit ayaw kong aminin. Dahil sa sobrang dalas nito. Totoo ngang, sa loob lang ng 1 linggo, nakaabot na ako sa antas ng banal na mandirigma. Pero bakit parang? Kahit banal na mandirigma na ako, pakiramdam ko ay nanghihina ako. Zhao Zhen. Ginoong Shen. Shen. Ginoong Shen. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit? Shen Yuansheng, ang mga taga-sekta ng Qindian, ang mga matatandang halimaw na nag-seclusion ng ilang dekada. Lumabas na sila. Ano namang pakialam ko sa kanila? Ang mga usap-usapan ngayon, sa reputasyon ng sekta ng Qindian, ay nagdulot ng malaking pinsala, kakaanunsyo lang nila sa buong mundo, na ikaw mismo ang tinutukoy nila. Hayaan na nga. Tingnan nyo na lang po ito. Inuutusan ng deti ng tarangkahan ng Longho, na si Shen Pingen, sa loob ng 3 araw. Pumunta sa sekta ng Qindian, sa harap ng tarangkahan ng bundok, lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, mananagot ka sa kahihinatnan. Malinaw namang ang sekta ng Qindian, ang nabigong dumanas kay Pingen. Ngayon, sila pa ang may ganang paluhurin si Pingen para humingi ng tawad. Anong karapatan nila? Hindi ko rin naman iyan desisyon. Ginoong Shen. Ang mga taong iyon, bago pa man mag-seclusion, ay mga tunay na, nasa rurok na ng haring mandirigma. Hamak na mas malakas sila kay Xiao Qingyi. Hindi lang basta-basta ang agwat nila. Sa ngayon, ang kanilang lakas, ay mas lalong naging misteryoso at malalim. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, balak na nilang tuluyang, makipag-ubusan ng lakas sa inyo. Ganito. Tulungan mo rin ako, na magpadala ng tugon sa kanila, isang bukas na liham. Anong bukas na liham? Tulungan mo akong sabihin sa sekta ng Qindian. Sabihin mo sa kanila, na hayaan silang, sa loob ng 3 araw, pauwiin ang mga disipulo ng sekta. At tuluyang isara ang kanilang pinto, kung hindi, pagkalipas ng 3 araw, kapag hindi nila isinara ang kanilang bundok at pinto, ako mismo ang magpipinad ng pinto para sa kanila. Huwag naman po, Ginoong Shen. Napakalakas ng kapangyarihan ng sekta ng Qindian. Sila pa ang pinakarespetadong haligi ng mundo ng martial arts, bukod pa sa ibang bagay. Kung gagawin nyo talaga iyon, ang kayamanan sa kamay ng sekta ng Qindian ay gagamitin nila para suruan kayo. Pati ang 3 henerasyon nyo ay mumurahin nila. Sekta ng Qindian. Marami silang datong. Ginoong Shen, hindi iyon ang punto. Ang punto ay, ito, ay napakahalaga. Kung talagang marami silang pera. Kung gayon, tulungan mo akong baguhin ang diskarte. Tulungan mo ako, na ipahayag sa buong mundo. Sabihin mo, na gusto kong makipagpustahan sa sekta ng Qindian. Makipagpustahan. Postahan. Anong postahan? Hindi ba't marami silang pera? Kung gayon, tumaya tayo ng 100 milyon. Sabihin mo, basta't sa loob ng sekta ng Qindian, kahit sino sa kanila ay matalo ako. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, susunod ako sa lahat ng utos nila. Pero, kung wala ni isa sa kanila, ang makakatalo sa akin, kailangan nilang magbigay sa akin ng 100 milyon. Ang matanda, ang perang kinuha niya. Sa pagkakataong ito, mababawi ko na rin ng kaunti. Walang problema sa pakikipagpustahan. Subalit, 100 milyon. Ginoong Shen, masyado nyo namang maliit ang tingin sa sekta ng Qindian. Mayroong malawak na taniman ng gamot sa loob ng sekta ng Qindian. Maraming klase ng gamot doon, kung saan ang mga libong taong ginseng pa lang, ay hindi na mabilang. Libong taong ginseng, ang bagay na iyon. Hindi ba't 200 lang ang bawat isa? 200. Ginoong Shen, anong klaseng biro ba yan? Ang magandang kalidad na libong taong ginseng, hindi mabibili kahit sa halagang 2 milyon. Hindi bababa sa 5 milyon. Kung mayroong taong kailangan ito, hindi imposible ang 10 milyon. Ano? Shen Huayuan, aba, ang galing mo talagang cutie ka. Niloloko mo na naman ako. Tatanungin kita, kung gagamutin ng isang prinsesa, mula sa isang maliit na bansa sa Europa, at dudugtungan ng buhay niya ng 20 taon, magkano ang aabutin? Depende yan sa sitwasyon. Pero, siguradong hindi bababa sa 30 milyong dolyar. Matanda. E paano kung papatay ng isa sa mga pinuno ng maliit na tribo? Base sa kasalukuyang presyo ng mga mersenaryo sa black market, nasa humigit kumulang 300 milyong dolyar siguro. Shen Huayuan.
Matanda ka talaga. Sa dami ng taon na pinagsilbihan kita, mukhang tinulungan kitang kumita ng higit sa 10 bilyon. Tapos sasabihin mo sa akin na ang halaga lang yun ay ilang libong barya lang, ganoon ba? Ganito na lang. Pumunta ka at sabihin mo sa sekta ng Chindion. Sabihin mo na. Haharapin ko sila. Shen Pingen. Paulit-ulit mong niliit ang aming sekta ng Chindion. Ngayong araw, gagawin kitang magbayad sa iyong ginawa. Ako na ang bahala. Guro, ang mga basurang gaya nito, iwan nyo na sa akin. Tamang-tama, malaki na ang iginaling ko nitong mga nakaraan. Ipakikita ko rin sa inyo, ang bunga ng inyong pagtuturo. Sige. Banat na. Hoy matanda. Gusto mo akong makalaban, dumaan ka muna sa akin bago ang lahat. Bata. Isa ka lang haring mandirigma sa rurok ng iyong lakas. Paano mo ako magiging katapat? Alam mo ba na ako ay nasa antas na ng pinarangalang mandirigma? Isang pinarangalang mandirigma, siya ay talagang nakaabot na sa antas ng pinarangalang mandirigma, kahit rurok ng pinarangalang mandirigma si Qinglong. At kaya niyang lumaban ng isa laban sa tatlo. Ang laban ngayong araw ay mukhang mahihirapan tayo. Lalaban ka ba talaga o hindi, guro? Mula kay ama. Marami akong natutunang mga teknik, hayaan niyo akong subukan ang mga ito agad. Bata, may malaking agwat sa ating mga antas, kaya paano ka magiging katapat ko? Kung katapat man kita o hindi, malalaman lang natin yan kapag nagkasubukan na. Bata, hilaw ka pa. Ikaw. May 3 bagay na itinuro sa akin si ama. Una, atakehin ang kanilang kahinaan. Nito. Sorpresahin sila habang hindi sila handa. Heto ang sayo. Pangatlo, habang mahina siya, tapusin na siya. Itong si Xiao Qingyi, ilang araw pa lang kasama si Ginoong Shen, sa loob ng maikling panahon, pero nahawa na agad siya ng ganito. Mahal, mukhang seryoso ka talaga, sa bagay na ito. Anong pinarangalang mandirigma? Pinarangalang mandirigma, anong silbi niyan? Sinasabi ko sa inyo, sa pakikipaglaban, ang mahalaga ay, ang kamaong tumatama sa katawan, kahit gaano pa kataas ang antas mo. Kung hindi mo naman sila mapapa-array, wala ring silbi yan. Mas mataas ang antas mo sa akin, pero kaya mo ba akong talunin? Naglakas loob kang traidorin ang tauhan ko, traidor na atake. Ang batang ito ay nanggugulo sa aming sekta ng Chindion. Lahat ng mga disipulo ng sekta ng Chindion ay may karapatang pigilan siya. Paano iyon naging traidor na atake, Shen Pingen? Ang pagdadala mo ng mga tao rito ngayon ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Kung luluhod ka at magmamakaawa ngayon, maaari pa kitang patawarin. Kung hindi, Shen Pingen. Kahit may kaunti kang galing, ang kalabanin ng sekta ng Chindion ay isang malaking pagkakamali. Ginoong Shen, itong baliw sa martial arts na si Xiao, kahit na noong una, ay wala akong bilib sa kanya, pero dahil tinatawag niya akong ama, at itinuturing akong magulang, dahil sinaktan niyo siya. Kayong lahat, ay hindi nasisikatan ng araw. Shen Pingen, ang lakas ng loob mo, gusto mo kaming patayin. Tingnan natin kung may ibubuga ka. Ginoong Shen, ang taong ito ay nasa antas na ng pinarangalang mandirigma, natatakot ako, sa tingin mo ba? Nagbibiro lang ako. Ang tingin na yan. Katulad noong araw na iniligtas niya, si Binibining Jiang. Siya, mukhang hindi siya nagsisinungaling, talagang ganoon siya kalakas. At kung totoo man iyon, hindi ba't siya ay isang maalamat na banal na mandirigma, Xiao Qingyi, tinatawag mo akong ama sa araw-araw, at itinuturing akong magulang, kaya hindi ko hahayaang mabalewala iyon. Ngayong araw, panoorin mo ng mabuti, ituturo ko sa iyo ang ika-4 na aral. Kapag kaharap ang kaaway, dapat lipulin sila, hanggang sa huling ugat, sugod. Paano itong nangyari? Ngayon. Sa tingin mo ba ay kaya ko, ang galing na iyon? Ikaw. Anong balak mong gawin? Isa ako sa mga pinuno ng mga sekta ng Dao, walang bilang ang aking mga alagad. Ikaw. Kung papatayin mo ako, ang magiging bunga nito. Kung patayin kita. Ikaw. Ano naman ngayon? Kunin niyo si Muwanqing dito, bilisan niyo, masusunod. Nagpakasaya na siya, ngayon. Oras mo na.
Shen Pingen, milyon-milyon ang mga alagad ko sa Dao. Papatayin mo ba lahat ng magpoprotesta? Kaya mo ba silang ubusin? Totoong milyon-milyon sila, pero, ilan sa kanila ang may tunay na Dao sa puso? Sekta ng Qindian, kahit na ito ang pinakamalaking sekta sa mundo. Pero ang mga alagad sa loob nito, karamihan ay, mga taong may masasamang balak, wala talagang Dao sa kanilang mga puso, ang meron lang sila, ay ang kagustuhang gamitin, ang pagsasanay para palakasin ang sarili, para makakuha ng mas maraming pakinabang. Puro lang sila kasakiman. Shen Pingen. Ang yabang mo, walang hiya. Kung talagang magsisimula siyang pumatay ng maramihan, sekta ng Qindian, mawawasak ang pundasyon nito sa aking mga kamay. Paano ko pa haharapin ang mga ninuno ng sekta ng Qindian? Lapastangan. Ang sekta ng Qindian nyo, alam nyo rin naman, kung anong klaseng basura kayo, di ba? Ayaw nyo lang akong subukan. Tama ba? Madali niyang napatay ang isang pinarangalang mandirigma, siguradong isa siyang banal na mandirigma, ang ating waksha. May lumitaw na naman bang isa, na nilalang na may antas estratehiko. Ngayon, bibigyan ko ang sekta ng Qindian nyo ng dalawang pagpipilian. Isara ang bundok at buwagin ang sekta, paalisin ang lahat ng miyembro, o kung hindi, papatagin ko ang kasuklam-suklam na lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Shen Pingen, pinilit mo ako. Ngayong araw, kung hindi ka luluhod at magmamakaawa, huwag mo akong sisihin, patayin siya. May tubig ba yung utak mo? Patayin mo man siya o hindi, wala akong paki doon. Hindi, ikaw. Noong nakaraan, nagalit ako para sa isang babae, dahil asawa ko siya. Hindi ako isang banal na tagapagligtas. Kukuha ka lang ng kung sinong babae, tapos tatakutin mo ako, at isa pa. Gusto mong gawin ko iyon para sa isang babaeng hindi ko naman kakilala, ang lumuhad at humingi ng tawad sa iyo. Akala mo ba nanalo ako? Ikaw. Sige, 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 dahil mapilit ka talaga. Huwag mo akong sisisihin. Ginoong Shen, uminom siya ng bawal na gamot, biglang lalaka ang kapangyarihan niya. Natatakot ako. Lalaka. Hanggang saan ang itataas niyan? Hindi ako sigurado. Pero, tiyak na magiging banal na mandirigma siya. Ano naman kung maging banal na mandirigma siya? Sino ba ang hindi? Pareho lang kami ng antas. Matatakot pa ba ako sa isang taong umaasa lang sa gamot? Talaga ba? Huwag mong kakalimutan, ikaw. Hindi ka nag-iisang pumunta rito. Huwag kang malikot. Munting sinta, huwag ka namang masyadong makapalang mukha, dangal. Kung iisipin ko pa ang dangal ko ngayon, ang pundasyon ng sekta ng Qindian na itinayo ng maraming henerasyon, ay mawawala na lang ng parang bula. Sa tingin mo ba, may pagpipilian pa ako ngayon? Oh, anong gusto mong mangyari? Dapat alam mo. Isa na akong banal na mandirigma ngayon, kahit mas malakas ka pa sa akin. Hindi mo ako kayang talunin ng tuluyan. At sa laban nating dalawa, kahit ang mga tilamsik lang ng enerhiya, ay sapat na para ang batang ito, ay mamatay ng tuluyan. Shen Pingen, wala akong panahon para panoorin kang lumuhad at humingi ng tawad. Ayoko ng mga palabas lang. Gusto kong sirain mo ang sarili mong kapangyarihan ngayon din. Basta't wala ka ng banta sa sekta ng Qindian, at hindi ka napanganib, pakakawalan ko rin ang babae mo. Huwag. Huwag kang gagalaw sa ugali mong iyan. Paano ako maniniwala sa iyo? May magagawa ka pa ba? Shen Pingen, huwag mong kakalimutan, teritoryo ito ng sekta ng Qindian. Sa lakas ko ngayon. Kapag binuksan ko ang depensa ng sekta, makakatakas pa ako ng matiwasay, at saka, siguradong sigurado akong, mapapatay ko ang lahat ng kasama mo. Shen Pingen, bilisan mo. Bibigyan kita ng 1 minuto. Pagkalipas ng 1 minuto, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Shen Pingen, hindi mo akalain, no, na darating din ang araw na ito para sa iyo. Sige, papayag ako. Papayag ang mukha mo. Ako, hoy, matandang hakluban, kapag hindi ka pa lumabas dyan, mawawalan ka na ng manugang. Ano? Ano ka mo? Buwisit na batang ito, tingnan mo, sabi ko na nga ba, kailangan mo pa rin ng tulong ng iyong guro. Ilang taon na rin hindi tayo nagkita, sekta ng Qindian, hindi ko akalain, nababagsak kayo sa ganitong kalagayan.
Ikaw pala. Shen Huayuan. At iyong Shen Pingen, ay disipulo mo. Oo, kaya naman. Gusto mo pa bang lumaban ngayon? Shen Huayuan, huwag mong kakalimutan, na narito ka sa sekta ng Qindian. Nandito ang dakilang depensa ng sekta ng Qindian. Kahit ikaw pa, ay hindi siguradong matatalo ako. Ang dakilang depensa ng sekta ng Qindian. Sekta ng Qindian. Kailan pa nagkaroon ng dakilang depensa rito? Ano? Ang dakilang depensa ng sekta ng Qindian. Wala na. Ikaw. Ano ba ang ginawa mo? Ang mga bagay sa antas ng banal na mandirigma, kapag sinira, ay natural na mawawala na lang. Hindi ba? Oo nga pala, kanina, isinabay ko na rin, ang pagkuha sa dalawa, sa mga halimaw na alaga ng sekta ng Qindian. Ikaw. Matandang son, maraming taon nang gumagawa ng kasamaan ang sekta ng Qindian. Lahat ng iyon ay kasalanan mo. Pagkatapos ng araw na ito, sa mundong ito, ay wala na ang Qindian. Aalis na po ako. Aalis na po ako. Magpadala kayo ng mga tao mula sa inyong headquarters, at dalhin ang mga taong ito na umaabuso sa sining ng pakikipaglaban. Dakpin silang lahat, at ipaalam na rin sa lahat, simula sa araw na ito, ang sekta ng Qindian, ay sarado na at bawal ng pasukin. Opo. Ay ho. Sumunod ka sa akin. Hindi ko talaga akalain na ikaw na matandang ito, ay ginagamit pala, ang mga perang kinuha mo sa akin sa loob ng maraming taon, para sa kawang gawa. Napakahusay, ang numero 1 pilantropo sa mundo. Napakahusay, ang nag-donate ng mahigit 100 bilyon. Isang hindi nagpapakilalang pilantropo. Kaya naman, iyong 1 bilyon ko, ay idonasyon mo rin ba? Hindi naman. Iba ang pagkakawang gawa. Hindi naman pwedeng magutom ako. Noong nakaraang 2 araw, may nagustuhan akong tradisyonal na bahay. Tamang-tama, si Binibining Rahua mula sa kabilang nayon, ay mahilig magtanim ng gulay. Kaya ginamit ko ang pera mo para bilhin iyon. Oo nga pala. Si Binibining Rahua ay pumayag ng magpakasal sa akin, kaya ihanda mo na ang dote. Mga 2 bilyon lang naman. Shen Huayuan. Napaka-cute mo talagang matanda ka.